Hello guys, nandito na tayo sa part 6 which is the solar protection system. So ito yung combination ng wire na tinuro natin nung part 5. So pag nakuha nyo na yung sizing ng wire nyo, mabilis na lang nyo makukuha yung breaker nyo kung ano yung isa-size nyo doon. So MCB, RCB, SPD, ito yung topic natin. So unahin natin kung ano ba ang breaker. So in short, nagpo-protect siya ng overcurrent sa wire. So pinoprotektahan niya yung wire. So ibig sabihin yan, hindi niya hinahayaang masira yung wire natin. Yun yung short nun sa breaker. So, pinoprotect niya sa overcurrent. Ibig sabihin, di ba may ampacity yung wire natin. Hindi niya hinahayaan na lumagpas doon yung ampacity, yung current na dadaan. Automatic, isa-shutdown niya yung current kapag lumagpas doon sa wire niya. Sa ground fault naman, ibig sabihin, sa breaker din yan, kapag merong wire na accidental na naputol, napunta sa sa ground or dumikit sa tao, usually nagkakaroon ng imbalance, si breaker din ang nagpuputol. Especially ito short circuit, ibig sabihin pag may nagdikit na wire. So imbis na masira yung wire nyo at saka appliances nyo, si breaker din yung magpo-protect. So, meron tayong type of breaker. Ito si MCB, MCCB, at saka ACB. Si MCB is miniature circuit breaker. Ito naman, kaya niyang humandle ng 6 amperes hanggang 100 amperes. Ibig sabihin, MCB ang tawag sa kanya pag yung ipoprotect niyong wire is hanggang 6 amperes to 100 amperes. So, si MCCB naman, si molded case circuit breaker, kaya niyang humandle ng 100 amperes tsaka hanggang sa 1,600 amperes. So, malaki na yung amperes ng MCCB. So, halos same lang rin naman ng function si MCB tsaka MCCB. Yun nga lang, mas mataas yung amperes na kayang i-handle ni MCCB. Especially kapag ang kailangan yung MCB or breaker is sa mga battery. Matataas battery to inverter. Kailangan mo ng MCCB doon. So, eto, kakaiba naman to si ACB, air circuit breaker, usually pang na to, industrial. Kasi, ang laki na ng amperes nito, sa solar, hindi na naman to masyadong ginagamit. So, hindi na natin naanihin masyado to. Kasi 800 amp to 6,300. Pero, didiscuss pa rin naman natin yan. So, ang marking at MCB, MCCB, ACB, so, pare-parehas lang, meron siyang ampere rating. Ibig sabihin, 10A, 16A, 20A. Ibig sabihin ng ampere rating niya, yan yung, dyan siya magtitrip or kumbaga, kapag nakarating dyan yung current, sumobra dyan, automatic shutdown yung breaker. So, curve type BCD. So, ibig sabihin, meron nakalagay sa breaker niya na letter B, letter C, letter D. Yan naman yung instantaneous tripping range. Ibig sabihin yan, hindi siya basta-basta nagtitrip, meron siyang delay. So, etong si B, pinaka-sensitive yan kasi 3 to 5 times siyang 3 to 5 times siya, kumbaga, for resistant load light circuit. Ibig sabihin, mabilis siyang mag-trip. Tapos, ito naman, si current circuit breaker, ibig sabihin yan, pag nagkaroon ng medyo mataas na current, kunyari 10 amperes, naabot agad yung 10 amperes, pagdating sa kumbaga, meron siyang 3 to 5 times ng bago siya mag-trip. Okay? Ibig sabihin yan, lalagpas pa ng kaunti sa 10 amperes, tapos automatic mag-trip na agad tong letter B. Hindi gaya ni letter C na 5 to 10 times yung yung range niya. So, ito naman, most on household ginagamit. Ito na yung sa mga pambahay natin. So, general rules na to, itong letter C talagang ginagamit to. So, ito naman naman, kung baga, pag may letter C dun sa MCB nyo, hindi naman siya agad-agad magti-trip. Pwera na lang kung surge, yung sa surge, okay? Kasi 'di ba may multiply sa surge. Kung kunyari 20 amperes yung sabihin na natin 10 amperes yung MCB nyo o yung breaker nyo,
tapos may surge na biglang tumaas, umabot ng 50 amperes or 20 amperes. Kasi ito, sabihin na natin 10 amperes to, yung surge na kaya niya is 10 times 10 times. Ibig sabihin, 10 times 10 is 100, okay? 100 amperes. Pero kadalasan 5 lang yan. So 5, 50 amperes. Pero yung surge kasi, kahit yung load nyo is 10 amperes, biglang tataas siya ng yung surge nyo tataas ng times 20, magti-trip na tong letter C natin. So, meron kasi tayong letter D. Ito talaga yung mga pang high in rush current or yung mga motor na talagang heavy duty. So, yung motor na heavy duty, ito pwede rin naman siya sa motor pero hanggang 5 to 10 times lang na motor. Samantala, itong letter D is 10 to 20 times. Ibig sabihin, mataas yung tolerance niya. Hindi agad siya nagtitrip kapag may surge, okay? Ito yung ginagamit pag may mga motor load kayo. So, pero mas kadalasan talagang ginagamit is si letter C. Especially kapag ang motor nyo lang naman is mga rep or mga aircon. Hindi naman siya basta-basta nagtitrip. Ito kasi, ang disadvantage nito guys is sa sobrang tagal niya mag-trip, kapag may high current na, kunyari 20 amperes yung kaya nito, pero hindi pala surge yung tumaas, talagang yung load nyo, nag-overload yung load nyo, umabot na kayo ng 40 amps, hindi agad magtitrip si letter D. Hindi gaya kay C na sa surge lang talaga siya nagtitrip. So, voltage rating, meron rin voltage rating si MCCB. So, dito kung ano yung voltage na kaya niya. So, nandyan na kung AC or DC. Okay? So, braking capacity, usually maximum short circuit. Ibig sabihin yan, ito yung kaya niyang short circuit, yung braking capacity, yung 6 KE. Ibig sabihin ng KE, kiloamperes. Ibig sabihin, sa isang kiloamperes, meron tayong 1,000. So, 6,000 amperes yung 6 kiloamperes. Kasi pag may short circuit, sobrang taas ng amperes biglaan yon. So, hindi agad masisira yung breaker. Ibig sabihin, mas mataas na 6 ng braking capacity, ibig sabihin, hindi agad nasisira ang breaker kahit ilang beses na short circuit. Basta, hanggang 6,000 amperes lang. So, brand and model, manufacturer, terminal marking, line and load. So, on-off switch, meron rin siya, standard certification, tapos voltage type sign. Ito mahalaga to guys. Ito ang mahalaga dyan, pag bibili kayo ng MCB tsaka MCCB is yung amp rating. Kung ano yung, kunyari, ang wire nyo is 10 amperes. So, dapat hindi kayo lalagpas ng 10 amperes na MCB. Okay? Kasi yun yung ipoprotect nya. So, kung wire nyo ay 20, dapat hindi kayo lalagpas ng 20 na breaker. Samantala, dito naman sa voltage type, ito naman yung tinitignan kasi kailangan piliin nyo kung AC or DC. Ito yung sign ng AC, ito yung sign ng DC. So, terminal polarity, ito yan, negative, positive, yan, meron siya. Tsaka line at tsaka load. So, yun yung mga polarity nya. So, observe correct polarity when connect to DC. So, ito yan. So, tingnan natin yung diagram. So, ayan. So, ito yung brand, ito yung polarity, ito yung ampere rating. So, nakalagay dyan yung letter C, curve type nya. Ito yung sinasabi ko sa inyo kung type nya C or D. Pero kadalasan sa mga nabibili nating breaker, walang mga curve type. Ibig sabihin, built-in na siya kung paano siya mag-trip, yun na yun. Voltage rating, ito yan. DC to 1,000 volts. Ayan. Tapos, ayan, nakalagay siya DC. Ibig sabihin yan, for DC, okay? Or direct current. Hindi siya AC. Tapos, mapapansin mo dito, medyo may mali lang dito guys, kasi nakalagay dito sa sa ampere rating niya is AC. Ayan, mayroon siyang AC dito. Pero dito kasi nakalagay DC. So,
computer ng may mali dito, guys. So, dito naman sa ICU, your braking capacity, sabi ko nga, 6KA, yan yon. So, hindi naman masyado mahalaga yung iba, yung ito, standard, ibig sabihin, yung certificate. So, mas maganda may ganyan kasi, ibig sabihin, pumasa to sa standard ng government, itong breaker na to. DC sign, ito yon. So, nakalagay DC sign. Pero, ang nakalagay kasi dito is AC. So, dapat AC sign to. So, nagkamali lang siguro ito. Ito, nagkamali dyan. Dapat DC yan. Kasi, parehas silang nagtutugma ng DC to DC. So, pwede nyo naman i-erase yan. Gawin nyo na lang DC. So, diagram nito. Ito, may diagram siya dito kung paano mag-input-output. Tapos, dito naman yung sa AC. Usually, pag AC, meron line at saka load na agad yan. Nakalagay dito. Dito yung line, dito yung load. Tapos, syempre, ayan, merong, direct current pa rin to, mali na naman, DC nakalagay, dapat AC, or wala na to, mas magandang wala na to, 1000 volts, tapos AC na sign. Tapos, kadalasan, etong AC sign na yan, nandito yan, sa taas na ito. So, ayan, nandiyan rin yung braking capacity, yung certificate nya, on, off, tapos yung brand. Okay, ganun lang naman. So, ito naman yung loob ng breaker. So, explain ko sa inyo kung paano siya gumagana. Meron siyang contact. Ayan, dito na tayo. So, ito yung loob ng breaker. So, yung contact, ito yon. Ayan, nakalagay dyan. Itong dalawang to, contact yan. So, nagdidikit yan. Pag inon nyo yung switch nyo, ito, inon nyo to. Ayan, kita nyo ba? Pag inon nyo to, tong switch nyo, magdidikit tong dalawa, magkakaroon ng kuryente papasok dito. So, ang ano niyan, ito ang mga tawag dito. Ang mga parts niya. So, meron siyang bimetallic strip. Ibig sabihin, itong contact, siya yung mag-open close nung circuit natin. Pag inon mo, nagko-close siya. Pag inop mo, mag-open siya. Okay? Tapos, itong bimetallic strip, ito yon, thermal use. Yan, yung parang mahaba na yan. So, sa DC na breaker, kaya magkaiba yung itsura ng DC breaker sa AC. So, may dalawa ang metallic strip sa baba, tsaka sa taas. So, kapag yan para sa thermal protection. Kapag sumobra ka ng ampere, ang gagawin niyan, magbe-bend yan pababa. Ito naman magbe-bend pataas. So, i-click niya ngayon, ito, yan, merong mechanical system diyan. Pag yan napindot niya, automatic magbubukas yung pinaka, breaker nyo. So, for thermal use yan, yung bimetallic strip. Tapos, merong electromagnetic coil. Ito namang electromagnetic coil, yung parang coil na paikot. Yan, paikot-ikot siya. So, yan naman responsible sa short circuit. Kapag nakaramdam yan ng short circuit, tatalbog-talbog yan. Pag tumalbog yan, guys, mapipindot yung same pa rin yung mechanical system, tripping mechanical system kung tawagin. Pag napindot yan, automatic mag-open pa rin si contact. So, ito yung safety para sa short circuit. Ito naman yung safety para sa thermal, yung mga amperes. Tapos, trip mechanism, ito yon. So, naka-connect yan sa ating switch. Kapag yan napindot, tataas to, bababa to. Okay? Tapos, itong switch natin, mag-off. Pag naman napindot sa taas, same pa rin ng senaryo, automatic mag-off yan. Yun yung mechanical system niya ng tripping. Tapos, may arc chute. Ibig sabihin yan, ito yung arc chute ng breaker nyo. Usually, pag sinabing arc chute, siya yung tagapatay ng arc. Pag sinabing arc, yan yung spark na kuryente. Ngayon, ang spark ng AC iba sa spark ng DC. Hindi namamatay po ang spark ng DC. Usually, tuloy-tuloy yung spark ng DC. Kaya, kapag umano siya, dumalo yung kuryente dyan, ang mangyayari, ang gagawin nitong arc chute ay paghihiwalayin niya yung kuryente. Kaya may ganyan na parang stripe siya na bakal. Usually, dyan dadaan yung kuryente. Paghihiwalayin niya hanggang humina.
So, hindi kasi basta-basta namamatay ang arc ng isang DC or yung pinaka ano niya, yung kuryente. So, next natin is operating handle. So, meron siyang operating handle, yung on-off switch, ayan. Tapos, terminal connection, ito yun guys, itong taas, tsaka yung baba. Ito, terminal connection yan. Diyan nilalagay naman yung ating wire. Okay, dito yung positive negative, tapos dito rin yung positive negative. So, dalawa yan. Tagulang yung isa. Naka side view. Tapos, may magnetic. Sa DC, may magnet siya. Ito yon. So, makikita natin. Ito kasing inaano natin is AC. Ito naman is DC. Okay? Kung mapapansin nyo, ang pinagkaiba nila guys, sa AC may magnet siya. Tapos, dito pupunta yung current. Susundan natin. Tapos, yung contact niya, itong dalawa. Pag inon mo yan, tataas to. Okay. Dire-diretso yung current papunta dito. Pero, pag nagkaroon ng tripping or nagkaroon ng short circuit, magkakaroon ng kuryente yan sa loob, bababa to bigla. Yung kuryente na pupunta dito dadaan. Imbis na dito, kasi nga open na to, dito na siya dadaan. Tapos may magnet siya, diretso siya bagsak. Kasi nga, yung magnet is nakakatulong siya para mapababa yung arc dito sa arc shoot. Okay? Hindi gaya nito, yung switch niya. Pagka sa AC kasi hindi naman tolerable yung, kumbaga hindi naman masyadong malakas yung mabilis lang mamatay kumbaga yung arc. So pag off niya, nandito lang yung kuryente. So pag minsan napunta siya dito, minsan nandiyan lang. Hindi gaya nito, dire-diretso na agad dito sa baba. So kasi special talaga yung ginawa to para sa DC. Tapos sabi ko nga may beam metallic sa baba. Ayan. Sa baba yung beam metallic niya. So, meron rin dito dapat yan dalawa yan. So, ito yung yung electric coil. Para sa short circuit, babagsak to pag nanginig yan dahil sa short circuit, magko-close to. So, ayan, naka-close yan. Magdidikit yan pag naka-open. So, ganun gumagana yung breaker. Okay? So, ulitin natin Bale, ang pinaka-importante sa marking is yung ampere, tsaka yung kung anong siya. Kung DC or AC. Ayan. So, optional na lang yung type niya. Kung anong pipili nyo. Pero, dalawa yung masyadong tinitignan dyan. Yung ampere, tsaka yung para sa protection ng wire. So, ito naman yung ACB. So, yung ACB kasi, yung air current breaker, discuss na rin natin kahit pang naman siya, industrial. So, main contact, ayan, meron rin siyang main contact. Tapos, ang pinagkaiba niya guys, ganito yung pagkakaloob niya. Square box yun na malaki. Tapos, usually, meron siyang arcing contact. Ibig sabihin, bukod yung contact niya, ito yung main contact. So, ayan yung nagsasara. Dito kasi yung terminal niya ng positive tsaka negative. Tapos, dyan dadaan yung kuryente. Ngayon, pag nagka-arc yan guys, imbis na dito sa contact, dito siya sa taas. Kasi, pang industrial to, ibig sabihin, napakalakas ng kuryente na ito. Pag nagbukas yan, hindi maapektuhan yung main contact. Ang maapektuhan lang is, dire-diretso siya dito sa arc runner. Okay? Ito ang magbubukas diyan, nandito yung kuryente. Dire-diretso yan dito sa arc shoot. Ganyan itsura ng arc shoot niya, malaki. So parang suklay. So arc splitter ang tawag diyan. So kaya tinawag siyang ACB hindi dahil gumagamit siya ng hangin. Hindi siya binobombahan guys. Ang inaano sa kanya, kaya siya tinawag na ACB kasi yung natural na hangin, yun yung papatay dun sa kuryente. Kasi hindi mamamatay yan, hahayaan lang yan hanggang mamatay. Nandyan lang siya. So, mechanical lang pag-open nito. So, kuryente or ito na yung sa mga sa mga machine. Hindi siya basta yung gaya ng breaker na on-off switch lang. Kadalasan sa kanya guys is switch.
switch na machine ino-on. Tapos meron siyang ang tripping niya, ito tripping unit is kadalasan diyan is electronic o ano, ibig sabihin ang tripping niya is mga ano siya, machine din yung tripping niya, hindi basta-basta. Malaki kasi to. So, hindi na natin di-discuss masyado yung kasi pang industrial naman yun. So, choosing right MCB, MCCB, ito na. So, sabi sa rules, do not exceed at wire ampacity. Gaya ng sabi ko, hindi ka dapat sumobra ng ampacity ng wire mo. So, meron naman akong binigay na diagram ng wire ampacity. Sundin nyo na lang yon para sa breaker nyo. So, kunyari, meron kayo, ang wire nyong ampacity nyo is 10 amp, dapat hindi kayo sumobra doon. Dapat bumaba pa kayo doon, mas safe pa sa battery. Tapos, sabi dito, for best practice, use a breaker rating with proper safety margin while ensure the wire is protected for the source and the load. Ibig sabihin yan guys, pag na-protect nyo na yung wire nyo, pwedeng isipin nyo pa na i-protect naman yung system nyo. So, tuturuan ko kayo kung paano. Sample ko sa inyo, ito, si panel to MPPT. So, sabi dito, ang wire niya is size 12, 20 ampere. Ang kaya ng handle, maximum. So, ang MPPT niya is 15 ampere input current. Ibig sabihin yan, si panel magbibigay ng dapat hanggang 15 amperes lang. Kasi yun lang yung input niya. So, dapat ang MCB nyo dito guys is 15 lang. So, ibig sabihin nun, pwede kayong mag 15 to 20 amperes. Kasi, kaya siya nag 15 amperes para maging safe yung MPPT niya. Kumbaga, hindi, yung panel nyo, hindi ma-maximize doon yung 15 amperes. Pero, ang ano dyan, is pinaka-the best kasi, yung panel nyo talaga is, hindi na talaga siya dapat umabot ng 15 amperes. Gaya ng sinabi ko doon kung paano kumuha ng tama ng panel. Dapat hindi siya lumagpas dito sa 15 amperes ng MPPT. Pero, para safety, nilagyan natin ng MCB na 15 amperes. Okay? Tapos dito, MPPT to battery, ang wire niya size 6, okay? 65 amp. Ang ano. So, ang MPPT niya is 50 amperes. Okay? Tapos, ang wire niya 65 amperes. So, ang MCB mo dito is, hindi mo naman dapat pigilan yung charge current niya kasi nga, ginawa yan para ma-charge yung battery mo. So, magbe-base ka na lang dito sa wire mo, poprotect mo yung wire mo, gagawin mo 60 amperes. Mas mababa konti sa 65. Para pagdating ng 60 amperes, nagkaroon ng overcurrent, magti-trip ngayon to, hindi na masusunog yung wire nyo. Battery to inverter, 1000 watts inverter divided by 12 volts, 83 amperes. Ibig sabihin, ang dadaan na amperes is 83, gaya nung sa ano. Tapos, ang wire na ginamit dito is size 2, 115 amperes. So, dahil 115 amperes, 83 amperes to, ang mangyayari dito is, ang kailangan mong breaker dito ay 100 ampere. Okay? Ang mangyayari dyan, ipoprotect mo lang yung wire. So, mag-iisip ka lang kung anong wire. Kasi pag may wire ka na, matik ang isipin mo na agad kung paano siya mapoprotect. Kung 115 ang wire mo, ang MCCB mo dapat 100 ampere, mas mababa ng konti. Okay? Pero yung gaya ng tinuro ko, yung practical na wala pang 1 meter yung isang wire, usually ang ginagamit dyan is 6 AWG lang na umaabot ng 85 amperes. So, protect nyo na lang yung 85 amperes. Gawin nyo yung MCB nyo na 85 amperes. So, pag lumagpas na doon talaga sa 1000 inverter, nag-load siya ng 1000, kusa nang shut off yung MCCB nyo. So, mapoprotect niya yung wiring nyo. Hindi siya masusunog dahil sasabihin ni breaker na sobra na yung ampere. So, ano rin yun? Warning sign rin yun sa inyo. Inverter to load or grid. So, ito na yung, yung volts. So, dito dapat pumili kayo ng DC. Nakalagay naman dyan. Tapos yung type. Tapos, inverter watts divide to 20 volts. So, AC,
or yung amp plus 25%. So, ibig sabihin, pag dinivide mo yan, lalabas yung ampere, lalagyan mo ng 25% safety margin. Usually, ang gumagawa na kasi nun is yung wire. Pero, ang ano dyan is bababa ka lang rin naman ulit sa wire. Okay, example nito, 4.55 ampere. So, plus safety margin, so 5.69 choose 10 AC MCB. Top or ito, wire size niya is 20 ampacity. Okay? So, ang chinus niya dito is 10 ampere. So, pwede rin naman, ang gawin nyo is sumabay na kayo dito sa ampacity ng wire nyo. So, gawin nyo na lang dito na 15 amperes. Yan, mas mababa konti. So, 10 amperes, sobrang baba na nun. Pero pwede pa rin. Pasok pa rin yan. Yun nga lang guys, pag ganyan na 5.69 amperes yung kaya nito, pag merong mga motor load, pwede mag-trip tong 10 amperes na to. Kaya mas maganda talaga is 20 ampacity mo na lang rin. So, ganun yung pagkuha ng MCB. Okay? Nakalagay naman dyan. Important, recommend safe load for inverter is 80% of maximum power capacity. So, nakalagay dyan, hindi mo dapat gamitin yung 20% na natitira sa inverter mo, which is dapat nga nasa 700 watts lang ang gamitin mo sa 1000 watts. Kaya ginawa niya is 10 amperes lang talaga. So, sinape niya yung protection. Pero kung tutusin, ang maximum current na kayang ilabas ng inverter niya is 4.55. So, hindi pa rin mapoprotect ng MCB mo. Next na natin dito, MCB checking for damage. So, ito meron siyang yung on-off niya should not be loose. Ibig sabihin, hindi siya nabalik-balik, on tsaka off. Okay? Dapat diyan medyo nagki-click. Pag inon mo, tsaka in-off, hindi siya malambot. Tapos, hindi bumabalik. Okay, ganun ang pag-check sa kanya. Voltage test use. So, sa voltage test use, measure the voltage of load side. Tapos, ibig sabihin kung anong voltage ng load, yun din ang voltage ng, current. Sa source. Yung sa MCB kasi, meron tayong tinatawag na in, tsaka dito sa out. Or line, tsaka load. So, kung anong voltage sa taas, yun din yung voltage sa baba. So, hindi kasi ako nakakuha ng MCB sa kabila. So, continue test. Pwede nyo i-continue test yung MCB nyo. So, usually sa continue test, so, ito yan. Meron ako dito kasing, So, sa wiring, ganun din. Tuturo ko rin kasi sa inyo to mamaya sa pinaka-last part na yon. So, continue test, ito yan. So, function natin, yan. So, ito, yung continue test, yung parang sound. So, pag nagdikit yung, tumutunog yan. So, same rin sa wire. Malalaman mo pag putol, ito sa wiring to Titignan mo kung tutunog. Kukunin mo yung isang wire, kukunin mo to. So, kahit mahaba yan, tutunog yan. Ibig sabihin, walang putol yung wire na to. So, sa MCB, ganun din. Ilalagay mo siya dito sa, So, ito na lang yung MCB na gagamitin mo. Ilalagay mo siya dito sa taas, ilalagay mo siya dito sa baba. Itong black robe, ilalagay mo dito sa baba. Okay? Sabihin na natin yan, nasa baba. Tapos ito sa taas. Pag inon mo yan, dapat tutunog yan. Pag naka-off, dapat hindi yan tutunog. So, ganun ang pag-check. Pero bago nyo gawin itong continue test, nakalagay naman dyan na dapat nakapatay yung kuryente. Okay? Nakalagay naman dyan na dapat off power source before test. Okay? So, load test naman, ito naman yung apply a current higher than MCB normal rating. The MCB should trip open to protect the circuit. So, sa load test naman, hindi naman masyado ginagawa to kasi ito yung itetest nyo na kung talagang magtitrip siya kapag lalakihan nyo yung load, kumbaga lalagpas dun sa ampere na kaya ng MCB nyo, dapat sumara siya. Okay? Pag naman sakto lang yung load niya, dapat ang MCB nyo hindi sumara.
Burn marks, syempre, pag may ano na, sunog na, palitan nyo na yung MCB nyo. Ito yung types of breaker, RCB, RCCB, RCD. So, ito pa yung isa, kapatid ni MCB. Ito naman yung residual current breaker. So, RCB siya. Ibig sabihin yan, sa RCB, siya naman yung namamahala sa mga detect ground fault. Yung tulad ng sabi ko, current leakage, ibig sabihin yan, siya yung namamahala kapag may leakage dun sa kuryente. Gaya ng pag nahawakan mo siya, so mag-i-imbalance yung kuryente. Ibig sabihin yan, pag nag-imbalance yung kuryente, dapat yung breaker mo mamamatay. So, kunyari, ikaw, nakuryente ka, mangyayari, dadaloy sa yung kuryente, magko-close si breaker para hindi ka tuluyan na makuryente. So, mostly used in AC system. So, sa AC siya masyado ginagamit, hindi sa DC. So, pagtapos ng inverter nyo sa AC out, pwede nyo lagyan itong RCB. So, paano ba siya gumagana? So, meron siyang tripping relay dito. So, ito yung nagsisense. Yan. May IC yan. Tapos, nakakonect siya dito sa toroidal na magnet. Ayan, magnet circuit. Tapos, ito ang tawag dito, toroids. Yan. Then, nandito yung supply. Yan. Nasisense nito, dito dumadaan yung line. Dadaan dyan. Tapos, yung neutral, dadaan din dyan. Pag dumaan dyan yung neutral, at wala naman nangyayaring leakage, gaya ng walang nabawasan na kuryente, ano yan, kumbaga, masisense nito na balance yung dalawa, hindi siya magti-trip. Pero, kapag nagka-leakage yan, kunyari, kasi kung ano yung dinalang, kunyari, 100 watts, pumunta dito yung 100 watts, dapat ang bagsak niyan 100 watts din. Ibig sabihin niyan, kung 10 amperes ang pumunta dito, dapat 10 amperes din yung babalik. Parang sa battery, di ba? Kung ano yung dumaan sa line, ay sa positive, yun din ang babalik sa negative. Ngayon, paano siya gumagana? So, isi-sense nito, ito yung sensing coil, siya yung nagbabasa dito. So, may IC yan, meron niyang relay, ayan. So, makikita niya kung balance yung current, binabasa niya. Tapos, meron siyang switch. So, ito yung switch, ayan. Pag inon mo yung switch, nung kagaya nito, may test siya. Pag inon mo yan, may resistor dito. Bale, yung line, dadaan dito. Yung ibang current, tataas yun. Pag inon mo yan. Pupunta siya sa resistor. Yung resistor, ang gagawin yan is, susunugin yung ibang, paliliitin yung kuryente. So, ibig sabihin, kung 10 amperes yung dadaan dito, malamang yung dadaan dito, bawas na. Hindi na 10 amperes, sabihin na natin 9 amperes lang. Mariread ngayon nito, magko-close dapat yung inyong itong circuit breaker. So, ginagawa itong test, kailangan may load din, may line tsaka neutral. So, doon nyo malalaman kung sira o hindi yung RCB nyo. Tinetest siya. So, sa parts niya, ito, nandito na yung parts. Sinabi ko na kung ano yan. Main contact, test circuit. So, may resistor siya, may toroidal. Ito, siya yung talagang city transformer. So, nagbabasa siya ng current. Parang city clamp lang rin siya. So, dito sa RCB marking, ayan, meron siyang terminal marking, test button, rated residual, current, RCB type, voltage rating. So, etong isa-isayin natin yan. So, etong rated current, usually, ano lang yan, yun yung minimum current the breaker can carry continuous. Ang disadvantage kasi netong RCB, wala siyang ampere. Kumbaga, wala siyang short circuit protection. So, dapat katabi talaga siya ng MCB. Uunahin mo si MCB dun sa source bago si RCB. Yun yung tamang sa kanya. Nakaparallel lang to sa MCB. So, ang mangyayari, etong short rated current, ito yung kaya niyang ampere. Pero wala siyang short circuit, wala siyang voltage protection. Kumbaga,
dapat mas mataas yung rated current niya kumpara kay MCB. So, rated residual current, ito naman yung iyan. Ito yung kung gaano ka-sensitive. So, milliamperes, 30 milliamperes. Ito yung pang protection sa person. So, most common in home. So, 30 ang yung 100 milliamperes. Ito naman yung protection sa sensitive than 30 ma. Less sensitive. Ibig sabihin, mas siya, kung medyo konti lang yung sensitive niya, hindi gaya ng 30 man na pag nakuryente yung tao, trip agad. Pero pag dito sa 100 milliamperes, so maliit lang yun maliit lang yung milliamperes kasi sa 1 amperes is 1000 milliamperes. Ito, 30 milliamperes lang. Ibig sabihin, konting bawas lang sa kuryente, trip agad yan. Etong milliamperes, ginagamit siya sa partial protection. Ibig sabihin, kung saan mang protection, gaya ng mga ayaw agad ng may-ari na mag-trip yung kanyang RCB. So, yung 300 ma, fire protection na yan, usually yun sa mga building, kapag merong mga malalaking kuryente na talagang merong, ano bang tawag dito? Meron siyang ground fault or current leakage. Malaking current leakage yung kailangan para lang mag-trip yung 300 milliamperes. So, iwas na yan sa sunog. So, voltage rating, ito kailangan mo ng tugma sa mo, AC or DC. So, 220 volts, yan. Number of poles, 2 double poles, line neutral. Tapos yung 4 poles, 3 phase. Yan naman yung yung isa lang yung neutral, pero tatlo yung line. Meron namang 4 poles, isa lang yung neutral, tatlo yung line. Etong 3 phase naman, isa neutral, dalawa yung line. So, merong ganong na MCB, hindi lang parang dalawa yung niya, meron tatluhan, apatan. So, pangmaramihang wire na yon. Kung iba-ibang source, ay iba-ibang load yung gagamitan. Test button, yung sinample ko sa inyo, pag pinindot nyo, magkakaroon ng leakage. So, RCB type, ito na may RCB type. So, ito, yung AC, detect residual AC leakage. Ibig sabihin, pang AC lang siya na, kumbaga, yung AC lang yung leakage niya. Etong A naman, detect AC and pulsating DC leakage. Ibig sabihin, yung mga appliances natin, na-detect niya pag merong nagkaroon ng leakage dun sa current na sinaksak mo. So, maganda-ganda rin yung A. Yung B naman is detect AC, DC, and high frequency leakage. So, ayan yung niya. So, time delay, if present, ayan. Delay tripping naman to. May delay yung parang katulad ng kanina. So, kadalasan naman wala yan. Frequency, 50 to 60 Hz. Standard. So, same lang rin yan sa kuryente natin. Standard niya is complies with the standard shutdown. So, yun yung ito, standard to. Certificate siya, pasado siya. So, frequency naman is, ito yung ulitin ko lang yung sa frequency, is yung bilis ng pagtatrabaho niya. So, may 50 Hz, 60 Hz. So, hindi naman pala siya yung bagay sa inyong bahay. Kumbaga, ito lang is nakikisabay lang yung pagkakagawa sa kanya. So, terminal marking, may line, may neutral. Sa brand, alam nyo naman yun, yung manufacturer. So, ito, choosing the right RCB. Make sure the RCB rated current slightly higher than the partner MCB. So, yun yung sabi ko sa inyo na dapat mas mataas yung current neto na kayang i-handle kaysa sa MCB. Kasi ito wala naman masyadong protection sa mga overcurrent. So, si MCB kasi may protection. So, ang gagawin niya, puprotect niya si RCB. So, choose the correct type. Ito yung 30 ma, yung kadalasang pinipili. Para pag merong hindi, kumbaga nahawakan ng tao, automatic magsha-shutdown siya. So, yan lang naman yung So, sample, MCB, 40 amperes. Ito yung sample.
RCB mo is 50 amperes, 30 mA, type A, pang home. So, yun nga, yung sabi ko sa inyo na mataas lang, ganyan lang pumili ng RCB. So, bali, tataasan mo lang yung amperes, tapos pipiliin mo yung 30 milliamperes na sensitive. Okay? Kayo nang bahala kung gusto niyo yung mas sensitive or yung konting sensitive lang. So, yung 30 mA, protection na yan sa tao. Weakness, RCB only protect leakage current. It does not protect against overload. So, yun nga yung sabi ko sa inyo, paulit-ulit lang na wala siyang protection sa load. RCB damage checking. So, ito lang naman pag-test kung may damage yung RCB nyo. Ite-test button nyo, saksakan nyo ng source. Okay, yung AC input, saksak nyo yun. Tapos, pag saksak nyo nun, click nyo yung test, kailangan mag-off siya. Okay? Pag hindi siya nag-off, palitin na yung RCB nyo. Tapos, meron tayong RCBO, yung residual current circuit breaker with overcurrent. Ito naman guys is RCB siya, tapos dinagdagan pa siya ng MCB. Ibig sabihin, ito may short circuit current na. Ibig sabihin, kung anong meron sa RCB at saka MCB, yung miniature circuit breaker na poprotect sa meron na tong RCBO. Kumbaga, all-in-one na to. Upgrade na to ng RCB. Ibig sabihin, pag nagka-short circuit, magti-trip to. Pag nagka-leakage, magti-trip to. Pag nagka-overcurrent, magti-trip to. So, ang question daw dito, can I replace my main breaker with RCBO? Answer, RCBO is better used for branch circuit rather than as the main breaker. Ibig sabihin, mas maganda daw siya sa branch kaysa sa gawing yung main breaker. Kasi ito yung dahilan. Pag nagkaroon ng leakage, automatic, lahat ng branches nyo is shutdown. So, simpleng dahilan lang, nagka-leakage lang ng kaunti, nag-shutdown na lahat ng kuryente nyo sa bahay. Samantala, ang leakage lang naman is nasa isang branch. So, ito pa yung leakage fault troubleshooting become more difficult. Kasi nga, nag-shutdown lahat, hindi mo alam kung saan yung nanggaling yung leakage. So, dapat sa isang branch lang siya. Okay? Kasi yung breaker natin, di ba may main breaker tayo, sample natin. Ito yung main breaker natin. Sample natin. Yan. Ito yung main breaker natin. Tapos, nakalagay dito yung mga breaker sa baba. So, yan yung tinatawag na branch. Yan. Itong mga nasa baba, yan yung branch. Tapos, itong mga breaker natin nasa baba, rekta na yan sa load. So, kanya-kanya yan. So, kapag ito RCBO, ginawa mong RCBO yan, nag-trip yan, ang may mali, ito. Pero pag ginawa mong RCBO to, tapos may leakage to, automatic magti-trip to. Tapos ma-shutdown lahat to, hindi mo alam kung alin dyan yung may mali. Hindi gaya nito, alam mo na agad na ito yung may mali. Okay, ganun lang siya. Same lang rin naman siya sa MCB. So, yun nga lang, dahil nga RCBO siya, usually kasi sa MCB, magti-trip to, protection to sa wire nyo dito, sa main. Pero ito kasing branches, kung MCB to, protection to sa wire nyo. Kung MCB tong nasa ilalim, bago yung RCB, bali ang mangyayari nyan, ipoprotect nya is yung wire dito. Okay, yung wire na nandito sa branches na to. Hindi niya ipoprotect yung kumbaga pag ito na yung nag-shutdown, ibig sabihin yan, either may problema yung main breaker na to, or nagkaroon ng short circuit, ng overcurrent dito, or short circuit dun sa taas. So, ang may problema yung pinaka main source. So, ganun lang siya. So, ito pa. It is better to install an MCB together with RCB for overload and short circuit current. So, yun lang yung So, dito na tayo. Medyo patapos na tayo, guys. SPD na tayo, yung surge protective device. How it works. So, SPD protect electrical device equipment from voltage surge. Ibig sabihin, yung mga kidlat yan. Yung mga high surge talaga, yung talagang yun nga, yung kidlat na tumatama sa bubong. So, how it works? So, divert or clamp high voltage. So, ibig sabihin, pag may tumamang kidlat,
ang ginagawa niya, inaano niya, dinidivert niya or nililipat niya yung kuryente imbis na papunta siya sa system mo, ililipat niya sa lupa. Okay? Papunta siya sa lupa. Tapos yung ibang voltage, kinaklamp niya. Ibig sabihin, inaano niya, kinukuha niya. Ganun yung SPD tumatakbo. Tapos, kadalasan kasi inisip ng tao na not always fail pagka yung SPD isang gamitan lang sira na. So minsan buhay pa rin naman siya kahit tamaan ng kidlat. So meron siyang paano ba gumagana yung SPD? May part siya yung MOB. Ito yung metal oxide capacitor. So siya yung meron siya para siyang tawag dito, siya yung nagde-divert ng surge. So ganito siya sa diagram. So ito yung MOB. So may fuse yan. Ito yung positive, ito yung negative. Tapos ito yung line ng yan. Ito yung light. So nandito siya. So yung MOB, hindi yan magiging conductor hanggat walang mataas na surge. Ibig sabihin, walang voltage na sobrang taas. Usually, ang voltage niyan, katulad nito, umaabot ng kiloamperes. Ibig sabihin, 20,000 kiloamperes hanggang 40,000 kiloamperes. So, hanggat wala pa masyadong surge, lang yan, kumbaga, hindi siya masyadong conductor, hindi dadaloy yan yung kuryente. Pero pag nagkakaroon ng surge, gaya ng sa mga gumamit kayo ng barena, ang nangyayari, etong MOB na yan, ang mangyayari, unti-unti yan, nagiging conductor. So, pinapadaloy niya yung kuryente. Kung gaano kalakas yung surge, kumbaga, nagbe-base siya sa surge. Okay? Kunyari, may kidlat, tumama, magiging conductor to, habang kung gaano kalakas yung kuryente, yung voltage, ganun din siya magiging conductor. Tapos ipapatama niya dito sa ground. I-divert niya. Okay? Tapos etong GDT, ayan, may GDT dito. Ito yung gas discharge tube. Backup protector rin siya. So sumasabog yan. Ibig sabihin, usually tumutulong siya dito sa So, ang mangyayari, tumutulong siya dito sa MOB. Pagka dumaan dyan, yung surge, kasi magiging conductor. Pag dumaan dyan, yung GTT, tutulungan niya tong MOB para dumaan din sa ground. Kumbaga, pabibilisin niya yung pagdaan niya sa ground. Kasi seconds lang yan eh. So, ang ang disadvantage lang nitong itong SPD, meron lang siyang kaunting leakage. Pero konting-konti lang naman, kasi nga may MOB siya. So kasi voltage drop pala. Kasi itong MOB, kumukuha siya ng voltage kapag may surge. So pag nagkaroon ng surge, magiging conductor to. Tapos pupunta siya sa ground. So pero kailangan mataas na surge yung kasi bago siya maging conductor na full, 40,000 ampere. Napakataas nun, guys. So kadalasan kinakabit to sa malapit-lapit sa panel. Okay? Yung wire ng panel papunta sa MPPT. Ito muna, SPD. So, ito meron naman siyang light, may fuse. So, ito kasi pag naabot niya na yung maximum na surge niya, ang mangyayari dito sa fuse, puputok yan kapag sobra-sobra na yung ampere. So, madi-disconnect na tong SPD nyo. Doon na siya masisira. Malalaman nyo yan doon sa light. Kasi, imbis na may light siya, biglang mamamatay. So, SPD marking, ito, meron tayong terminal, yung line, tsaka neutral. So, meron tayo ditong SPD na AC, tsaka DC. So, rating, application, dito yung 10 kA. Sa light duty, 20 kA, kiloamperes yan, standard protection. 40 kA, recommended for residential use. Ibig sabihin, mas mataas yung KA
yung KA mas heavy duty siya. Ibig sabihin, pag may tumamang surge na 60,000 kiloamperes, hindi siya agad masisira. So, yan yon, maximum discharge current. So, ayan yan, yung IMAX. Tapos, yung protection level naman, ito naman yung up kung tawagin, ito naman yung clamping voltage level. Ibig sabihin, ito yung pakakawalan niya. So, ibig sabihin yan, pakakawalan niyang voltage kasi hindi niya naman kaya lahat ng voltage. Usually, yung pakakawalan niya is yung, kasi seconds lang yung mataas na voltage. Mga ano lang, ayan, 2.5 kilovolts. Ibig sabihin yan, 2.5 2,500 voltage. Ibig sabihin yan, yan yung pakakawalan niyang voltage. Ngayon, hindi ko na-discuss dito sa MOB, hindi lang siya sa ground nakadikit. Meron rin na SPD na maraming MOB. So, ito lang yung sample na nakadikit sa ground. So, pwede pa yan na may dugtungan pa yan dito, dagdagan pa ulit ng another MOB. Yung MOB na yon nakadikit naman yung line tsaka neutral. So, magkadikit silang dalawa. Ibig sabihin naman yon kapag nagkaroon ng, kunyari may isang MOB dito, magkadikit yung line dito, yung isang line naman is, bali tatlo yung MOB niya, yun yung pinaka-standard. Bali, ang mangyayari, pag nagkaroon ng surge, magdidikit yung wire. Ibig sabihin, magkakaroon ng short circuit. Ngayon, doon, dahil magdidikit siya, magka-clamping. Ibig sabihin, doon pa lang mawawala na yung surge sa pagka-clamp niya. So, status indicator, ayan nga, yung light, may green good, red fault. Okay? Replacement na siya. Ibig sabihin na basag na yung fuse. AC-DC marking, so meron siyang AC symbol at saka DC symbol marking. So, dapat hindi DC to DC, AC to AC. Tapos, ito yung isa sa pinakamahalaga sa kanya, yung SPD type application. Yung type 1 or T1 kung tawagin. So, makikita nyo yan dito. Ayan, T2 to. Type 2 to. So, yung type 1 kasi, para siya sa direct lightning o first defense. Ibig sabihin, isang gamitan siya pagka napakataas ng ano niya, ng current na kaya niyang dalin, yun yung yun yung in. Okay? So, dito tayo sa next page para maintindihan niyo yan. Yan. Ito, type 1. So, usually nakalagay dyan yung limp. Ibig sabihin, yung kaya niyang kuryente. So, 10 to 350 volts waveform. Ibig sabihin yan, same na yan ng kidlat. So, pag tumama yung kidlat dun sa wire, same wire, tines yan, kayang-kaya niyang i-handle lahat. Okay? So, konti na lang yung pakakawalan niya. Heavy duty na speed yan. So, pag sinabing ibig sabihin, mataas. Pag sinabi namang in, ito naman yun sa mga type 2. So, ito naman, ang waveform niya is 8 to 20 waveform lang. Ibig sabihin, malayo siya dito sa normal na kidlat. So, ginagamit naman tong T2 usually sa mga residential. Kaya siya tinatawag na second line kasi pagtapos dumaan dito sa T1, dadaan na dito sa T2. Ibig sabihin, yung T2, tagalinis na lang siya ng surge, yung malaking current. Ngayon, ang dyan, idadivert nila parehas sa lupa. Ito, idadivert sa lupa, pero mas malakas yung pag-divert nito kumpara dito. Parang ganun lang yung senaryo doon. Bale, parang ito yung unang defense. Pag pumunta sa wire nyo, paliliitin niya, dadalhin niya sa T2, mas maliit na. So, si T2, lilinisin niya na lang, mas maliit na pagdating sa So, ito yung type 3 defense nyo, yung extension na sa bahay. Bale, hindi na makakarating yung surge sa bahay nyo. Dahil dito sa switch, so, sa cord. Pero dahil tayo, sa solar tayo, usually, ito yung ginagamit sa panel 1, sa panel 2 MPPT. Tapos,
ito naman ilalagay mo sa AC, yung T2. So, pero kung hindi naman tamain ng kidlat sa inyo, usually, ang ginagamit lang talaga is yung T2. Kasi ito, kaya niyang sumalo ng indirect current. Okay? Ibig sabihin yan, pag tumama lang yung kidlat sa bubong nyo, hindi naman direkta sa panel nyo, kaya niyang saluhin yung surge na kuryente na yon para i-divert niya, dalawang ganto, i-divert niya, babawasan niya yung surge tulad ng sabi ko. Tapos, yung sumunod sa kanya is lilinisin na lang, yung T2 rin. So, dalawang T2 sa residential. Ito kasi ginagamit lang pag talagang tinatamaan ng kidlat yung bahay nyo. So, ito yung in nominal discharge current. So, may nakalagay na in. Gaya nito, T2 lang to. Yun nasa picture. Ayan, nakalagay naman is T2. Tapos may nakalagay na in. So, pag yan T1, pag wala nakalagay na T1 dyan, usually ang nakalagay dyan IMP. Type 1 yun. So, mas mahal yung type 1. Sobrang mahal yan. So, kaya ang ginagamit lang talaga sa residential is T2. Kasi, hindi nyo naman kailangan masyado ng protection sa kidlat. So, okay na tayo sa SPD. So, ito naman yung level ng grounding wire. So, ayan yung standard. 10 AWG, 8 WG, tsaka 6 AWG. Okay? Sa 6 mm, 10 mm, tsaka 16 mm. Yan yung yung madalas ginagamit na sizing. Tapos pag maglalagay pala kayo ng ground wire, hindi yung paikot-ikot pa gaya ng iba na iniikot-ikot pa. Usually, pag surge yan, dapat diretso, straight yung wire nyo. Hindi kayo dapat gumagaya sa iba na iniikot-ikot pa yung wire, okay? Kasi, hindi makakatulong yun sa surge, guys. Gawa ng mas mahihirapan pa nga yung surge na makadaan dun sa, sa lupa. Baka dumaan pa sa appliances nyo pag nang ginawa nyo. Kasi seconds lang yan. Set up right SPD. So, always combine type 1 and type 2. So, eto, pag malakas sobra yung surge, kino-combine sila. Pero tulad ng sabi ko, pag residential, type 2, okay lang. Dalawang type 2. Use the correct SPD type. So, DC SPD for DC system, AC SPD for AC system. So, kunyari, maglalagay kayo sa AC type, AC side, AC gamitin nyo. Kasi dalawa yung kadalasan dalawang T2 kunyari sa residential, isa para sa DC kung naka-hybrid ka, isa para dun sa AC. Choose the correct voltage rating. Ito naman kung anong voltage yung lalagyan mo. So, kunyari, ito yung sample 1 sa solar panel. Ang lalagyan mo is, ang voltage ng panel mo is 80 volts. Okay? Yung pinaka voke niya is 80. So, dapat dito, ang SPD mo, so MCB mo naman dito is 150 volts. So, dapat, ang SPD mo dito, tutugma ka lang naman sa MCB mo, sa voltage. So, 150 volts to 200 volts. So, para safe lang sa voltage yung SPD mo. Sa sample 2 naman, dito naman sa MPPT, to battery, 24 volt system yan. So, usually, ang speedy mo dapat dyan is 60 volts. So, yung kaya niyang i-handle na voltage siya, 60 volts. Tapos, dito naman sa on-grid, hybrid inverter, AC output, usually, dapat ang voltage ng mo dyan, SPD is 230 volts to 400 volts. So, sabi dito, choose the right protection level or up. So, dito naman, lower up provides better protection. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na na solar panel is 80 volts. So, SPD up to 500 volts DC. So, kasi to, yan yung pakakawalan niya na voltage. So, usually, wala naman masyadong 500 volts. Ang pinakamababa na is 1 volts, 1,000 volts or to 1,500 volts yung pakakawalan. So, pag sinabing pakakawalan, yun yung hindi niya na madidirect sa lupa. Kasi sobrang bilis. Ang gagawin niya, sabi ko nga sa inyo, 3 yung mob niya. Yung isang mob na yung bahala doon, magkakaroon ng short circuit, papatayin niya tong 500 volts na to.
choose the right IMAX. So, higher IMAX means better surge. So, handling capacity. Ibig sabihin, ayan, 40,000 kiloamperes better than 20 kiloamperes. Ibig sabihin, yung tibay niya sa surge. Okay? So, yung yung IMAX is yung maximum surge niya. Yung etong up naman is yung pakakawalan niya. Okay? Tapos yung in kanina, gaya ng sinabi ko, yun naman yung para sa search niya sa kidlat. Follows SPD. So, tingnan lang muna natin Balikan lang natin yung in. So, ayan 20 kiloamperes. Ibig sabihin, kiloamperes. Ibig sabihin yan. So, ito yung maximum 30 kiloamperes. So, magkatugma yan. So, ito yung in na kaya niyang i-surge hanggang ang max na 20 kiloamperes. So, ganun siya. So, follow SPD polarity. So, meron siyang positive, negative. So, partner SPD with MCB kasi wala rin siyang protection. Okay? Wala siyang protection sa short circuit. So, dapat nakapartner pa rin siya sa MCB. Always check the light. Green, ibig sabihin normal. Red is sira na. So, ito yung sample niya. Ayan. So, ito yung pang panel. Ito yung, MCB nyo. Pinoprotect niya yung SPD. Ito yung itsura ng SPD. Nakaparallel siya dun sa SPD para mabuhay. So, pag nagkaroon ng surge sa taas, ito si SPD, magiging conductor, hihigupin niya yan papunta dito sa ground. So, ayan, papunta na yan sa lupa. So, ganun lang siya. So, tapos na yung ating breaker. So, next na natin yung top solar brand. Napakabilis lang neto guys. Ilan lang to? Mga 3 pages lang yan. So, next part na tayo.